Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pagkilala sa sariling hilig at kakayahan. Tingnan ang mga larawan. Ano ang napili mo? Bakit mo ito gusto? Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang hilig at kakayahan. May magaling umawit, may mahusay gumuhit, at may mabilis tumakbo. Ang pagkilala sa ating sarili ay mahalaga upang magkaroon tayo ng tiwala sa sarili. Ngayon, pag-uusapan natin ang ating mga hilig at kakayahan. Ano ang hilig? Ito ay mga bagay na gusto mong gawin. Halimbawa, pagguhit, pag-awit, at paglalaro. Ano ang kakayahan? Ito ay mga bagay na kaya mong gawin ng maayos. Halimbawa, mahusay kang sumayaw o magbasa. Kahalagahan ng hilig at kakayahan. Nakikilala natin ang ating sarili. Nagkakaroon tayo ng tiwala sa sarili. Nakatutulong ito upang mapaunlad ang ating talento. Basahin natin. Si Marco at ang kanyang talento. Si Marco ay isang batang mahiyain. Isang araw, napansin ng kanyang guro na mahilig siyang gumuhit. Pinakita niya ang kanyang mga guhit sa klase. Lahat ay humanga sa kanyang kakayahan. Unti-unting nagkaroon ng tiwala sa sarili si Marco. Nalaman niya na ang kanyang hilig at kakayahan ay mahalaga. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang hilig ni Marco? Ano ang kanyang kakayahan? Ano ang nangyari nang ipakita niya ang kanyang gawa? Bakit naging mahalaga ang kanyang hilig at kakayahan? Mahalaga ang ating hilig at kakayahan dahil nakatutulong ito upang makilala natin ang ating sarili at magkaroon ng tiwala sa sarili. Gawin natin. Sabihin ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Ang hilig ay bagay na gusto mong gawin. Ang kakayahan ay hindi mo kayang gawin. Nakakatulong ang hilig sa pagkilala sa sarili.
Ang kakayahan ay nagbibigay tiwala sa sarili. Hindi mahalaga ang hilig at kakayahan. Gawin natin. Iguhit ang iyong paboritong gawain o hilig. Ilarawan ang iyong ginuhit. Ikalawang araw. Pag-uugnay ng sariling hilig at kakayahan sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Basahin natin. Si Lisa na natutong magtiwala sa sarili. Si Lisa ay mahilig sumayaw, ngunit nahihiya siyang ipakita ito sa klase. Isang araw, hinikayat siya ng kanyang guro na sumali sa isang sayaw. Nagsanay si Lisa araw-araw. Habang tumatagal, gumagaling siya. Nang dumating ang araw ng pagtatanghal, buong tapang siyang sumayaw sa harap ng maraming tao. Pinalakpakan siya ng lahat. Dahil dito, natutunan ni Liza na ang kanyang hilig at kakayahan ay nakakatulong upang magkaroon siya ng tiwala sa sarili. Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang hilig ni Liza? Bakit siya nahihiya noong una? Ano ang ginawa niya upang gumaling? Ano ang natutunan niya sa huli? Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang hilig at kakayahan. Kapag alam natin kung ano ang gusto at kaya, mas nakikilala natin ang ating sarili. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob at tiwala sa sarili. Pagkilala sa sariling hilig at kakayahan. Hilig, mga bagay na gusto mong gawin. Kakayahan, mga bagay na kaya mong gawin ng mahusay. Pag-uugnay ng hilig at kakayahan. Kapag ang iyong hilig ay iyong ginagawa at nahahasa, nagiging kakayahan ito. Halimbawa, mahilig kang kumanta. Lagi kang nagsasanay, kaya naman nagiging magaling ka sa pag-awit. Kahalagahan nito sa tiwala sa sarili. Nakikilala natin ang ating sarili. Nagiging kumpiyansa sa sariling kakayahan. Hindi natatakot ipakita ang talento. Ibig sabihin, hilig, pagsasanay,
ay equal sa kakayahan. At ito ay nagdudulot ng tiwala sa sarili. Ang hilig at kakayahan ay magkaugnay at mahalaga dahil nakakatulong ito upang makilala natin ang ating sarili at magkaroon ng tiwala sa sarili. Gawin natin. Kung ang mga pahayag ay wasto, ipakita ang buong puso at biyak na puso kung hindi. Ang hilig ay gusto mong gawin. Ang kakayahan ay hindi mo kayang gawin. Nakakatulong ang pagsasanay upang gumaling. Ang kakayahan ay nagbibigay tiwala sa sarili. Walang kaugnayan ang hilig at kakayahan. Gawin natin. Isulat ang dalawang hilig at dalawang kakayahan. Halimbawa, 3 araw. Paglalapat ng hilig at kakayahan sa pagpapatibay ng tiwala sa sarili. Tingnan ang mga larawan. Ano ang kaya mong gawin? Paano mo ito ginagawa? Hindi sapat na alam lang natin ang ating hilig at kakayahan. Mas mahalaga na nagagawa natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag ginagamit natin ang ating talento, lalo tayong gumagaling at nagkakaroon ng tiwala sa sarili. Paglalapat ng hilig at kakayahan. Ang paglalapat ay paggamit ng iyong natutunan o kakayahan. Mahilig kang gumuhit? Gumuguhit ka sa proyekto. Kung magaling kang kumanta, dapat ay sumasali ka sa mga programa. Paano napatitibay ang tiwala sa sarili? Ginagamit mo ang iyong kakayahan. Nagsasanay ka palagi. Ipinapakita mo ang iyong talento. Ibig sabihin, ang iyong hilig at sinamahan mo ng pagsasanay, ito ay magiging kakayahan. At ito ay nagdudulot ng tiwala sa sarili. Mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama at thumbs down kung hindi. Ang paglalapat ay paggamit ng kakayahan. Hindi mahalaga ang pagsasanay. Nakakatulong ang kakayahan sa tiwala sa sarili. Ang hilig ay ayaw mong gawin.
Nagiging kumpiyansa ang bata kapag ginagamit ang kakayahan. Mahalaga ang paglalapat ng hilig at kakayahan dahil nakatutulong ito upang mapaunlad ang sarili at magkaroon ng tiwala sa sarili. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng paglalapat? Ano ang bunga ng paggamit ng kakayahan? Ano ang kailangan upang gumaling sa isang bagay? Alin ang hindi kakayahan? Bakit mahalaga ang kakayahan? Gawin natin. Gumuhit ng 3 hilig mong gawin. Ilarawan ang iyong iginuhit. Ika-4 na araw. Pagpapakita ng tiwala sa sarili sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng hilig at kakayahan. Panoorin natin. Ang lihim ni Lyra. Kwento ni Teacher Raisin. Si Lyra ay isang tahimik na batang babae sa 3 baitang. Mabait siya, matalino at may kakaibang talento. Napakahusay niyang gumuhit. Sa bawat pahina ng kanyang kwaderno, makikita ang makukulay na mundo ng kanyang imahinasyon. Mga kabayong may pakpak, kagubatang puno ng engkanto, at mga bayani sa pantasya. Ngunit kahit gaano kaganda ang kanyang mga likha, hindi niya ito ipinapakita sa iba. Mahiyain kasi si Lyra. Takot siyang husgahan o pagtawanan. Kaya naman, palihim lang siyang nagdodrawing sa likod ng klase o sa bahay kapag walang nakakakita. Isang araw, napansin ng kanilang guro na si Ginoong Ramos ang isang pahina ng sketchpad ni Lyra na naiwan sa kanyang mesa. Namangha siya sa ganda ng guhit. Kinausap niya si Lyra at hinimok itong sumali sa gaganaping art contest sa kanilang paaralan. Ayoko po, hindi po ako magaling. Nahihiyang sagot ni Lyra. Ngunit, hindi sumuko si Ginoong Ramos. Hindi mo malalaman ang kaya mong marating kung hindi mo susubukan. Aniya. Dahil sa tulong at suporta ng kanyang guro at mga magulang, unti-unting lumakas ang loob ni Lyra. Sumali siya sa patimpalak at sa kabila ng kaba, buong puso niyang ipininta ang kanyang obra. Sa huli, siya ang nanalo ng unang gantimpala. Simula noon, hindi na niya ikinubli ang kanyang talento. Natutuhan niyang magtiwala sa kanyang sarili
At hindi kailangang matakot ipakita ang totoo mong galing. Ang aral mula sa ating kwento, lahat tayo ay may natatanging talento. Hindi mo kailangang itago ang iyong galing dahil sa hiya o takot. Kapag natutuhan mong maniwala sa sarili, mas marami kang maaabot at magiging inspirasyon ka sa iba. Hanggang sa muli mga bata, salamat sa inyong pakikinig. Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang hilig ni Lira? Bakit siya nahihiya noong una? Ano ang ginawa niya upang gumaling? Kung ikaw si Lira, gagayahin mo rin ba siya? Bakit? Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay nagsisimula sa pagkilala at pagpapaunlad ng ating hilig at kakayahan. Kapag pinagbubuti natin ang ating talento, mas nagiging handa tayong ipakita ito sa iba. Pagpapakita ng tiwala sa sarili. Ang tiwala sa sarili ay paniniwala sa sariling kakayahan. Halimbawa, sumasali sa paligsahan. Nagbabahagi ng ideya sa klase. Nagpapakita ng talento. Pagpapaunlad ng hilig at kakayahan. Una, pagsasanay araw-araw. Pangalawa, pagsubok ng bagong gawain. Pangatlo, pagtanggap ng gabay mula sa guro o magulang. Naipapakita natin ang tiwala sa sarili sa pamamagitan ng pagpapaunlad at paggamit ng ating hilig at kakayahan. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang tiwala sa sarili? Ano ang paraan upang humusay? Alin ang hindi isang hilig? Ano ang bunga ng pagpapaunlad ng kakayahan? Bakit mahalaga ang hilig? Gawin natin. Kung ang mga pahayag ay wasto, iguhit ang buong puso at biyak na puso kung hindi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!